Xiaofeng, ang lakas ng ulan. Wala ka pa sa bahay. Malapit na ako, tita. Magagalit na naman ang pinili mo. Alam ko, tita. Tita, mamaya na tayo mag-usap. Buong guro, narito na siya. Ji Qin. Sagipin ninyo ako, Ji Qin. Gai Qin. Nakasagasa ako sa isang makapangyarihang tao na hindi ko dapat ginulo. Ako, si Chen Qingtian, ay hindi takot sa kamatayan. Ngunit meron pa akong mga inosenteng kapamilya. Tanging sa pagiging estudyante ninyo at pagtanggap ng inyong protection, ako ay magkakaroon ng pag-asang mabuhay. Ano ang kinalaman ko doon? Ji Chen. Ji Qin, ito na ang ika-12 beses na ako'y dumating upang magpakadalubhasa. Basta't ako'y maging estudyante ninyo, handang-handang gawin ko ang lahat. Umalis ka. Ang kapal ng mukha mo, manghahas kang hawakan ng poong guro, naghahanap ka ng kamatayan. Dapin siya. Ji Chen, nagkamali ako noon na hindi sapat ang alok ko. Akala ko talaga na gaano man kayo katatag, kailangan ninyo pa rin ng pera. Mali ako, naintindihan ko na ngayon. Kung abaw a cultivator, inuwi na mga nagkukong sa mga ng mundo, handa akong humanap ng 100,000 taong gulang na ugat ng mountain ginseng bilang handog para sa pag-aaral. Mula ngayon, ako'y maglilingkod sa inyo ng may paggalang at gagawa ng parang baka o kabayo 12 beses. Ji Qin, 12 beses na akong nagpakadalubhasa. Pakiusap, bigyan ninyo lamang ako ng isang pagkakataon. Maglilingkod sa iyo ng may paggalang. Makalipas ng 2 araw, dadalhin ko ang 100,000 taong gulang na ugat ng mountain ginseng at aanyayahan ang mga maharlika at dignitaryo mula sa lahat ng panig ng bansa upang saksihan ang seremonya ng aking pag-aaral. Lahat ng mga bayani sa ilalim ng langit ay sasaksi sa aking pamilyang Chen ng Southern Province. Panunumpa ni Chen Qingtian kung sasalingin ko ang sumpahang ito. Sana'y kidlatan ako pakiusap, bigyan ninyo lamang ako ng isang pagkakataong ito upang tahakin ang landas ng pag-cultivate. Sa nakaraang buhay ko, pagkatapos pumanaw ng nanay ko, dumako ako sa tita ko. Mahal na mahal ako ng tita ko, pero ang tiyo at pinsan ko laging itinuturing akong pabigat. Nagpalipat-lipat ako ng walang direksyon hanggang 30 anyos na ako. Noong araw na yon, habang naglalakbay sa bundok tay, nakatagpo ko ang aking guro. Mula noon, tinuruan niya ako sa landas ng pagpapayabong. Mabilis ang panahon sa bundok, libu-libong taon ang lumipas sa mundo. Makalipas ang 500 taon, lahat ng nakilala ko ay matagal nang pumanaw. Anak, meron ka pa bang pagkakabit sa mundong ito? 500 taon. Wala na ang mga taong iyon. Wala na akong iniwan. Kung gayon, umalis na tayo. Bilang isang cultivator sa yugto ng Mahayana na walang tali, sumunod ako sa aking guro at umalis sa daigdig patungo sa tunay na daigdig ng pagpapayabong upang ipagpatuloy ang aking pagsasanay. Lumipas ang 1,000 taon ng pagbabago.
Ako, si Qin Feng, ay naging banal na kagalang-galang ng Timog San Sinukob upang bumagsak lamang sa isang malaking labanan. Hindi ko inakala na muling ipapanganak ako sa aking mga taon sa high school. Iniwan pa rin ako ng aking ina at naninirahan pa rin ako sa bahay ng tita ko. Pero ngayon, iba na ang lahat. Nandito na ako. Malakas ang ulan sa labas. Nag-alala ako ng husto sa'yo. Pasok ka na agad. Punasan mo ang sarili mo. Tita, 17 na ako. Bata pa rin ang 17. Ngayon, 1 oras kang nahuli sa pag-uwi. Bukas magdamag ka na bang wala sa bahay? Sa Jiangcheng may pangalan ako. Kapag may nagsabi sa mga kaibigan ko isang araw nagloloko sa labas ang pamangkin ko, pwede ka nang mag-empake at bumalik sa inyo. Ay, paano mo nasabi yan? Baka nahuli lang si Xiaofeng dahil nahuli ang night study. Xiaofeng, palaging si Xiaofeng. Sa amin niya, sino ba ang tunay mong anak? Ha ay Xiao mo? Bakit ka naman nagsasabi ng ganyan ulit? Itong si Xiaofeng. Tuskay. Itong bata. Xiaofeng, huwag mong isapuso yan. Ako, Huwag kang ma-pressure. Ayos lang. Ito si Jiang Yunde. Sino ito? Ako ang tagapangasiwa ng pamilya Chen mula sa Nansheng. Si Mr. Chen ba mismo ang nag-imbita sa akin? Oo, kailangan mong dumalo sa loob ng 2 araw. Sige, Mr. Chen, maasahan mo. Ako ay dadating ng maayos. sino yan? Ako to, si Jiang Yunde nagawa ko, hindi ko inaasahan. Na si Mr. Chen mismo ang mag-iimbita sa akin. Anong nagyayari? Si Ji Chen Qingtian ng pamilyang Chen. Alam mo ba? Ang pamilyang Chen, ang mga pinuno ng Timog na lalawigan? Oo, narinig ko na sa loob ng 2 araw, si Ji Chen ay magiging opisyal na estudyante ng isang misteryosong tao na nagngangalang Ji Qin. Iniimbitahan niya lahat ng maharlika at mayayamang pamilya. Sa loob ng Great Xia na dumalo sa seremonya, sabi ni Ji Chen na ang aming pamilya ay dapat na naroon para masaksihan ito. Junde, isang malaking tao tulad ni Ji Chen ay kilala ka pala niya? Hoy, anong klaseng usapan yan? Ako, si Jiang Yunde, ay isang importante rin naman. Negosyante ka lang naman para sa isang malaking tao tulad ni Ji Chen na narinig ka pala at personal kang inimbitahan. Anong klaseng usapan ito mula sa inyong lahat? Chen Qingtian, sinusubukan mo ba akong ipitin? Natatakot ka bang hindi kita tanggapin bilang estudyante ko? Inimbitahan mo pa ang Choco na dumalo sa seremonya. Binabati kita, Tito, sa pagkakaroon ng isang makapangyarihang patron. Tita, pinsan magpapahinga muna ako. Sige, sige. Ilang taon na ba si Ji Chen at mag-aaral pa siya? Ano kaya ang pwedeng matutunan niya? Sino nga ba talaga itong si Ji Chen? Siguro isa siyang tunay na napakalaking tao. Eksakto. Si Ji Chen ay isang napakalaking tao na. Ang gusto niyang maging guro, ang estado ni Ji Chen ay malamang na isang bagay na kaming mga langgam ay hindi kayang isipin. Hoy, Qin din ang apelyido ni Xiaofeng. Ma, anong sinasabi mo? Mag-ingat ka, baka may makarinig at ikaw ay arestuhin at barilin. Maraming tao ang apelidong Qin. Sa tingin ko, ang malaking taong yon ay isang taong sa isang tapak lang ng kanyang paa ang buong Great Xia ay yayanig ng 3 beses. Guro, natapos ko na ang tawag kay Jiang Yunde. Amo, hindi kaya ito'y medyo hindi angkop? Si Jiang Yunde ay tiyuhin ni Ji Qin. Kung tatawagan at aanyayahan natin siya rito. Baka magkamali ng akala si Ji Qin. Ano namang mali?
Mag-akalang ikaw ay pinipilit siya para tanggapin kang estudyante. Ano naman ang mali doon? Sa araw ng aking pag-aaral bilang estudyante, tiyak na aanyayahan ko ang mga mayayaman, maharlika, at prestihiyosong pamilya mula sa lahat ng dako. Ito'y bagay na alam na ng lahat sa ilalim ng langit. Ngunit itong si Jang Junde ay isang walang kwentang tao lamang kahit pa tumaas ang kanyang halaga ng 1,000 beses. Sa katimugang lalawigan, maliit na tao pa rin siya. Sila ay pamilya ng aking guro. Ako ang mag-aanyaya sa kanya ano ang hindi nararapat doon. Bukod pa riyan kahit na ito'y pagpilit sa kanya, hindi sasabihin ng aking guro na ako ay mali. Nagtataka talaga ako pagdating ni Jang Junde. Kung makikita niyang ang iyong guro ay si Chin Feng, babagsak kaya ang kanyang pangasagulat. Lolo, sino nga ba talaga itong si Ji Chin? Sa iyong katayuan, gusto mo talagang maging estudyante niya? Nang kumalat ang balita, nagulat ang lahat ng mga maharlika sa Great Xie. Ang aking guro, siya ay isang taong hindi kayang isipin ang kanyang katayuan. Anong klaseng tao? Anong klaseng tao? Isang yumayapak sa araw at buwan, pumipitas ng mga bituin. Kumikilos ang kamay upang tumawag ng mga ulap at binaligtad ito upang magdala ng ulan. Tama, Shishi, 20 taon ka na ngayong taon, di ba? Angkop ang edad. Ang aking guro ay 17. Lolo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo naman siguro iniisip na mag-ayos ng kasal tulad ng mga lumang kasunduan? Haha, isang palakang nangangarap kumain ng karne ng gansa. Inisip mo pang pakasalan siya? Hindi lang ikaw ay tagapagmana ng pamilya Chen, kahit na ikaw ay anak ng pinuno ng Great Xia, malamang ay hindi ka karapat-dapat sa kanya. Lolo, ikaw. Asya mo, ang ibig sabihin ng lolo ay kung payag siyang kunin kang katulong, iyon ay biyayang nakamit sa ilang buhay. Lolo, nawala na ba sa isip mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Isang daang ugat ng bundok ginseng na 10,000 taong gulang ay dapat ihanda sa loob ng 2 araw. Ang isang bundok ginseng na 1,000 taong gulang ay nagkakahalaga ng hanggang 50 milyon. Para sa 100 nito, Maghanda na ubusin ang yaman ng pamilya. Yumayapak sa araw at buwan, pumipitas ng mga bituin. Ako mismo ang makakakita kung sino ka talaga. Xiaofeng. Salamat, tita. Walang anuman. Hoy, kumuha ka nga para sa akin ng isang mangkok ng lugaw. Bingi ka ba? Isang bagay na ang makitira at kumain ng libre dito, pero wala ka man lang konting delikadesa. Ako na po, tita. Wala kong ipagbili ang bahay at bumili ng bago. Ang bahay natin ngayon ay malamang nagkakahalaga ng mga 2 milyon. Dagdag pa ang ipon ng pamilya natin at paghiram sa mga kamag-anak, makakalap tayo ng 5 milyon. Balak ko na magbayad ng down payment sa isang lugar sa Tiangong Garden. Nababaliw ka ba? Ang mga bahay sa Tiangong Garden, ang pinakamura ay nagsisimula sa mahigit 20 milyon. Lahat ng pera ng pamilya natin para lang sa down payment. Ano ba ang alam mo? Magtatrabaho na ako para kay Ji Chen. Narinig ko na may bahay si Ji Chen sa Tiangong Garden para sa kanyang pagre-retiro. Nagpasya akong manatili sa tabi ni Ji Chen at maglingkod sa kanya ng tapat. Pero paano natin babayaran ang lahat ng perang iyon? Sa tulong ni Ji Chen. Halaga pa ba ang ganitong amount? Pero Tama na, desidido na ako.
Ang pagtangkilik sa akin ni Ji Chen ay swerte ko. Handang-handa akong magsakripisyo para sa kanya. Tita, Tiangong Garden, ganun ba kaganda ang lugar na yon? Nasa Nansheng iyon, ang pinakamahal na distrito ng villa. Kung gusto mo, bibigyan kita ng isa. Song, alam mo ba kung magkano ang halaga mo? Ikaw ang balew. Xiaofeng, alam kong masunurin ka. Pero pagdating sa pagiging tao, hindi tayo dapat mag-ambisyon ng sobra o humabol sa mga pantasya. Bakit ka pa nag-aaksaya ng salita sa kanya? Sa loob ng ilang araw, magkakaroon na ng apprenticeship banquet si Ji Chen. Wala pa tayong disenteng damit. Sa mga susunod na araw na ito, kailangan nating maghanda ng maayos. Hindi tayo dapat mapahiya sa harap ni Ji Chen. Gino, ibebenta mo ba talaga ang shares ng Tiangong Garden? Ang presyo ngayon ng bawat 1,000 taong gulang na wild ginseng ay umakyat na sa 200 milyon. Kahit nagastusin ko ang kalahati ng yaman ng pamilya, kulang pa rin ako ng paro bilyon para sa 100 halaman. At sa merkado hinihintay pa rin nila na itaas ko pa ang presyo. Wala nang gustong magbenta. Gino, sinasadya ng mga taong ito na pataasin ang presyo. Alam ko pero hindi naghihintay ang oras. Ito ang apprenticeship gift ko para sa guro. Ano ang importansya kung maubos ang lahat ng yaman ko? Ang yaman ay isang bagay lamang sa mundo. Ang isang makalangit na nilalang tulad ni Ji Chen ay taong hinanap ko sa buong buhay ko. Kahit mawala pa ang buhay ko, dapat akong maging estudyante sa ilalim ni Ji Chen. Upang mag-chronosabos pagkakataon sa pababanal, maaring pati ang pamilya ko ay magkaroon ng ganong pagkakitaon. Maaring sa loob ng 10 taon, ang aming pamilyang Chen ay hindi nakilala bilang isang mayamang angkan, kundi bilang isang pamilyang naninirahan sa liblib na nakatayo sa tuktok ng mundo. Sige na. Opo. Teka, alin ang pinakamagandang villa sa Tiangong Garden? Building number 1 ang pinakamaganda, ang Purple Gold Pavilion. Sige, ibigay mo iyon sa aking Panginoon. Panginoon, kami po ay kasalukuyang nakatira sa Purple Gold Pavilion. E dililipat tayo, isang karangalan para sa vilang ito na maging karapat-dapat sa aking Panginoon. Lolo, maayos naman po ang pamumuhay natin dito. Bakit mo ibibigay sa kanya? Hindi ba't siya ay isang immortal, ni hindi makabili ng bahay? Si Panginoong Qin ay isang immortal. Kahit na ang isang bahay, kahit na ang buhay ko ang gusto niya, hindi ako mag-aatubili. Lolo, nababaliw ka na ba? Walang ganyang bagay na mga immortal sa mundong ito. Ang bahay na ito ang pinakamaganda sa pangalan ng aming pamilyang Chen. Para iyan sa iyong pagre-retiro. Hindi bale, basta ako ay maging estudyante ni Panginoong Qin at kung tatanggapin ka ni Ji Chen bilang isang katulong, makakatira ka pa rin dito. Narinig ko, yung mga mayayamang pamilya ay maraming alituntunin. Dapat talaga tayong matuto. Tita, ang pamilya Chen naman, hindi naman ganoon karami ang alituntunin. Si Chen Qingtian ay ordinaryong tao lang naman talaga. Hindi ganoon kapihikan. Ganyan-ganyan mo lang siyang tawagin. Pangalan mismo ni Ginoong Chen. Kung nasa bahay ng mga Chen tayo, dahil lang sa pagbanggit sa pangalan ni Ginoong Chen, malaking kasalanan na yon. Hindi nauunawaan ni Xiaofeng ang mga ganyang bagay. Wala lang talaga siyang modo. Walang respeto sa pagkakaiba-iba ng estado. Kung nasa bahay ng mga Chen tayo, baka tayo lahat mapahamak dahil sa kanya. Hoy! Kumakain tayo! Saan ka pupunta? Tita, dumating na ang titulo ng property sa Tiangong Garden. Tita, siguro dapat tingnan muna natin ang bahay, mamaya na lang. Kung merong hindi mo nagustuhan, pwede nating baguhin na namang oras. Tama na. Walang modo, walang galang, walang respeto sa nakatatanda, puro kasinungalingan.
Wala akong makitang kahit isang magandang katangian sa'yo. Hindi naman ganon kaseryoso, di ba? Sige, kung hindi niya mababago ang mga masamang ugali niya, di hindi na siya dapat sumama. Siya, ang aso, kahit anong gawin mo, babalik at babalik sa kanyang kinagawian. Xiaofeng, kailangan mong tandaan ang sinabi ng iyong tito. Mukhang kahit anong sabihin ko ngayon hindi sila maniniwala. Ipapaliwanag ko na lang ng hiwalay kay tita pagpunta natin sa bahay ng mga Chen bukas. Talagang hindi natin dapat payagang sumama si Chin Feng ngayon. Umaasa akong magpapangalan ako sa handaan. Hindi ko hahayaang sirain niya ang mga plano ko. Tita, mauna na po ako. Itong bata. Napakagandang oportunidad. Bakit hindi niya alam pahalagahan? Isang taong nakatira sa ganong klaseng kubeta at binigyan pa ng villa ni Ji Chen. Ikaw siguro si Ji Chin. Paumanhin sa abala, pinapababa pa kayo para kunin ito. Ipagpaumanhin ninyo ang abala. Ayos lang, ang bilis ninyong dumating. Naghirap kayo. Tungkulin lang namin yon. Anong klaseng swerte ba ang nakuha niya para mabigyan ng villa ni Ji Chen? Narinig ko na ang gustong maging apprentice ni Ji Chen ay apelidong Chin din. Pwede kayang siya yon? Halos ganap na nabawi na ang lakas ko. Baka mas malakas pa ako ngayon kaysa sa master ko kapag nakita ko ulit ang master ko. Tiyak na magugulat siya. Nagkakaisa ang langit at lupa. May gumagamit ng kapangyarihang immortal. Sa mundong ito, bukod sa akin, may iba pang cultivator pala. Isang taong kayang makipag-ugnayan sa langit at lupa tulad ko. Napakalakas ng taong ito kaysa sa akin. Sino kaya ito? Nasa Southern Province ang taong ito. Lolo, di ka pa nakapagsuot ng sapatos. Mag-ingat ka at baka magkasakit ka. Oy, tingnan mo, doon ang direksyon ni Ji Chin. Siya ang immortal. Ang aming pamilyang Chen ay itinakdang umangat ng husto. Si Chin Feng, immortal nga ba talaga siya? Alin kaya ang dapat kong isuot? Ito, ipinapakita nito ang iyong pangangatawan. Ito, okay naman ito. Tigil na sa pag-aatubili, bilisan mo na. Sa tingin ko, hindi na lang natin siya dapat isama. Napakawalang modo naman yan. Tara na. Ikaw, sumakay ka sa kotse sa likod. Halika, Xiaofeng, sasamahan kita. Ano ito? Tita, ito ang titulo at mga susi para sa Tiangong Garden. Pagkatapos ng handaan, pasyalan natin ito. Xiaofeng, ang kabutihan mo ay talagang pinahahalagahan. Pwede mo na lang ibigay sa akin kapag matagumpay ka na sa hinaharap. Tita, totoo ito. Sige, sige. Naniniwala ako sa'yo. Tita, may isa pa akong bagay. Sige, sabihin mo. Tita, gusto mo bang magpakabanal? Ano ang sinabi mo? Ang handaan sa bahay ng mga Chen ay talagang seremonya ng pag-aaral sa akin ni Chen Qingtian. At ang dahilan kung bakit niya gustong maging estudyante ko ay dahil matuturuan ko siya ng mga sining ng immortalidad. Maaari ko pang ipagkaloob sa kanya ang mahabang buhay. Tita, pwede rin kitang gabayan sa pagsasanay. Pwede rin kitang tulungan na maging immortal. Xiaofeng, nababaliw ka na. Tita, lahat ng sinasabi ko ay totoo.
Sige, sige. Huwag ka nang magsalita. Xiaofeng, baka hindi na lang tayo dapat pumunta sa handaang ito. Mukhang hindi pa rin ako pinaniniwalaan ni tita. Hayaan na mas mabuting pumunta muna ako sa Chen Manor. Dahil si Chen Qingtian ay talagang nakapag-ipon ng 100 halamang ginseng na 10,000 taon ang tanda. Sa mga bagay na ito, makaka-breakthrough ako sa susunod na realm sa loob ng 3 araw. Pagdating ng panahon, dapat ay kaya kong maramdaman ang lokasyon ng aking master. Yang Master Lee, paumanhin sa hindi maayos na pagtanggap. Kumusta? Tuloy po kayo, paumanhin sa simpleng pagtanggap. Tuloy po, mabuti po kayong pagdating. Ito po, tuloy po kayo, matagal po kayong naglakbay. Patriarch Ye, Patriarch Liu, Governor Wang. Secretary Jiang, pagbati. Pagbati. Pagbati, tunay na pagbati. Sobra naman po, tuloy po kayo sa loob. Ito po, Patriarch Ye, tuloy po kayo sa loob. Patriarchy, Governor Wang. Matagal na tayong hindi nagkita. Kayong dalawa. Ang apprenticeship banquet ni Old Master Chen ay talagang napaka-granding okasyon. Alam nyo ba kung sino talaga ang Ginoong Qin na yon talaga? Ayon sa narinig ko, ang Ginoong Qin na ito ay medyo bata pa, 17 o 18 taong gulang lamang. 17 o 18? 17 o 18. 17 o 18. Paano posible yon? Paano posible iyon? Isang batang 17 o 18 taong gulang, halos kakalabas lang sa lampin. 17 o 18, halos kapareho ng edad ni Qin Feng. Pareho ng edad. Ngunit si Ginoong Qin ay guro na ni Old Master Chen. Ngayon tingnan mo si Qin Feng, ano ang pagkakaiba niya sa basura? Patriarch Ye, ano pa ang alam mo? Alam ko rin na ang pangalan ni Ginoong Qin ay Qin Feng. Bagamat bata pa sa edad, siya ay may pambihirang kakayahan. Nabalinan niya ang hadlang sa pagitan ng mortal at makalangit, hindi na siya ordinaryong tao. Hindi ordinaryong tao. Paari ba siyang maging immortal? Hindi ordinaryong tao. Paano posible yon? Qin Feng, kahit ang pangalan ay pareho. Master Ye, hindi ka nagbibiro, di ba? Tama, si Ginoong Qin ay isang batang immortal. Isang batang immortal. Posible bang totoo ang sinabi ni Xiao Feng? Siya ba si Ginoong Qin? Ikaw, tumahimik ka. Kahit sino ay pwedeng maging immortal, pero hindi si Qin Feng. Master, dumating na si Ginoong Qin. Master, dumating na si Ginoong Qin. Master, dumating na si Ginoong Qin. Ginoong Chen, dumating na po si Ginoong Qin. Nandito na po si Ginoong Qin. Mabuti, bilisan mo. Sumama ka sa akin para magbigay galang kay Ginoong Qin. Opo. Pagbati, Ginoong Chen. Pagbati, Ginoong Chen. Tara na, dapat din tayong sumilip. Ano kaya itsura ng Diyos na ito? Halika na. Tara na. Tara na, tingnan natin ang itsura ng Diyos. Halika na. Dapat din tayong sumilip. Bilisan mo. Pagbati, matandang Ginoong Chen. Pagbati, matandang Ginoong Chen. Nasaan ang Diyos? Hindi ko alam, hindi ko siya nakikita. Malapit nang dumating si Ginoong Qin. Diyos naman siya, Para sa mga ordinaryong tao na makasilip sa presensya ng isang Diyos, talagang swerte natin. Lolo, yung taong yun karapat-dapat ba talaga para sa pamilya natin ang magpakapagod ng ganito? Si Ji Qin ay isang Diyos na nagkatawang tao sa mundong ito. Na ako'y maging alagad niya ay hindi dahil sa swerte ko, kundi dahil sa kabaitan ni Ji Chen. Tandaan mo ito ay isang biyayang ipinagkaloob sa ating pamilyang Chen ni Ji Qin
Kung sakaling ikaw ay maging katulong ni Ji-Chin, iyon din ay isang biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Ji-Chin. Tingnan mo, dun galing ang direction ni Ji-Chin. Isang Diyos, ano kaya ang itsura niya talaga? Daming tao naghihintay dito pero wala namang kahit sino. Maghintay pa tayo ng kaunti. Hindi pa natin alam kung tunay nga siyang Diyos. Nagpapanggap ng ganyan? Darating pa kaya siya? Tingnan, ano yan? Ano yun? Dumating na ba ang Diyos? Ha? Parang tao yung itsura. Imposible. Paano ganon kabilis kumilos ang isang tao? Paano niya nagagawa yon? Si Jikachi. Kin ba yun? Si Ji-Chin nga ba talaga yon? Pag-ikli ng mundo, tunay na magaling si Ji-Kin. Hindi yan pag-ikli ng mundo. Isang hakbang libong milya. Ito ay teknik na taglay lamang ng isang Diyos. Isang Diyos. Buong paggalang po, tinatanggap namin si Ji-Chin. Buong paggalang po, tinatanggap namin si Ji-Chin. Wow, isang Diyos. Diyoskin, ang Diyos. Diyoskin ang Diyos. Diyos. Bilisan mo, tingnan mo. Yung nasa harap ng puno ng pamilyang Chen ay ang Diyos. Makikita na rin natin ang Diyos. Ano kaya ang itsura nitong Diyos, Chin? Ginong Chin pakiusap. Immortal, immortal, immortal. Chin Feng imposible. Nagkakamali lang siguro ang paningin ko. Paano pwedeng si Chin Feng yon? Tayo yung likod po ni Ginong Chin, parang si Chin Feng na siya. Ito ang daming tao. Hindi ko makita ng malinaw. Ano ba talaga itsura ng immortal? Xiaofeng. Huwag kang sumigaw ng basta-basta. Immortal yon. Ako, pero yung silweta eksakto sa kay Xiaofeng. Magmadali na sa bulwag ang handaan, nagsimula na ang seremonya ng pag-aaral. Bilis, magsisimula na ang handaan. Tiyak na lalabas si Ginoong Chin. Sigurado ako tiyak na hindi si Chin Feng si Ginoong Chin. Tama. Tingnan lang natin, malalaman natin kung si Xiaofeng nga o hindi. Kailangan kong makita ng personal para mapanatag ako. Talagang todo ang effort ni Old Master Chen para maging disciple. Talagang hindi siya nagtitipid. Pero bakit naka-school uniform si Mr. Chin? Oh, hindi naman siya mukhang immortal. Scam kaya ito? Mga kababayan, ngayong araw ang head ng Chen family na si Chen Qingtian ay magiging disciple ni Mr. Chin at inihahandog niya ang mga masaganang regalo bilang pagpapakita ng kanyang katapatan. 100 wild ginseng roots, bawat isa ay 1,000 taong gulang na. 100 South Sea jade pearls, bawat isa ay 1,000 taong gulang na. 10 North Realm jade marrow pieces, bawat isa ay 1,000 taong gulang na. Ang mamahalin naman ng mga bagay na yan. Master, Sa mga bagay na ito, sa loob ng 3 araw, siguradong makaka-advance ako sa next realm. Dahil napakatapat ni Chen Qingtian, pagkatapos kong lumabas sa seclusion sa loob ng 3 araw, bibigyan ko siya ng 100 taong haba ng buhay at ipagkakaloob ko sa kanya ang isang malaking kapalaran. Master, ito po ang inyong cha. Si Mr. Chin ay isang immortal. Paano siya magiging si Chin Feng na yan na walang kwenta? Bilisan nyo kayong dalawa. Kung matatapos na ang seremonya, hindi na natin makikita si Mr. Chin. Tumigil kayo dyan. Invitation? Guro, uminom po kayo ng cha. Disipulo Chen Qingtian nagpapakumbaba sa inyo, Guro. Pagbati matandang Chen. Aking disipulo. Oh? Magsalita po kayo, Guro. Ngayong tapos na ang seremonya ng pag-aaral, ayusin mo ang mga gamit na ito para sa iyong guro. Ako ang iyong guro ay magpapakabanal. Nauunawaan ko. aayusin ko po agad ang mga ito. Sumunod ka sa akin. Ako si Jiang Hunde.
Si Mayordomo Jiang ang tumawag sa akin. Nagsimula na ang seremonya ng pag-aaral. Ang mga may imbitasyon lamang ang maaaring pumasok para manood. Kami ay personal na inimbitahan ni Matandang Chen. Kung hindi dahil sa imbitasyon ng guro, hindi kayo makakalampas sa pangunahing tarangkahan ng tahanan ng Chen. Ako ang magiging katulong ng Immortal. Ang kapal ninyong pigilan ako. Tama na ang kalokohan. Walang imbitasyon, walang pasok. Nangangarap maging katulong ng Immortal? Ang tunay na mukha ng Immortal ay hindi bagay na mapagmasdan ng tulad mo. Umalis ka na, ngayon din. Ikaw? Tumaboy. Aalis na tayo! Aalis na tayo! Pero Itay, hindi pa natin nakikita si Ginong Chin. Dapat kong makita ng personal kung si Ginong Chin nga ba ay si Chin Feng. Ngayong araw, dapat kong makita ang mukha ni Ginoong Chin. Tara na, may maliit na daan doon. Lilibutan natin. Guro, nakaimpake na ang lahat. Bagamat ang mga bagay na ito ay regalo ng aking lolo kay Guro Chin bilang tanda ng pag-aaral, ngunit para sa kanya na kunin ang lahat at umalis ngayon. Ay medyo biglaan, di ba? Guro, nakaimpake na ang lahat ng gamit. Maari ko bang itanong kung ilang araw ang plano mong magretiro? 3 araw. Sa mga bihirang kayamanan mong ito, ang iyong guro ay makakamit ng pagsulong sa loob lamang ng 3 araw. Pagkatapos ay maibibigay ko na ang aking kapangyarihan sa iyo. At bibigyan ka ng 100 taong buhay. At pagkakalooban ka ng malaking yaman. 100 taong buhay. Salamat, Guro. Maghintay ka rito ng matiyaga. Hahanapin kita pagkatapos kong lumabas. Opo. Ito, alis na lang siya ng ganun. Isang higop lang ng tsa ang kinain niya. Tapos kinuha niya ang lahat ng regalo sa pag-aaral at dinala lahat. Ang mga bagay na iyon, lahat iyon ay walang katumbas na kayamanan. Eksakto. Lolo, maari bang isang manloloko si Chin Feng? Bilisan mo. Kung tapos na ang seremonya ng pag-aaral, hindi na natin makikita si Guro Chin. Tatay, tingnan mo. Di ba si Chin Feng yun? Ano ang ginagawa? Nandyan pa rin siya at nagpapakita pa ng mukha niya. Ang kapal ng mukha. Pag-uusapan natin ng maayos yan pag-uwi natin. Tay, tingnan mo ang hawak niya. Ano yun? Huwag mo nang pansinin yon. Malamang basura lang na kinuha niya sa tambakan ng Chen Manor at itinuturing na kayamanan. Talagang probinsyano. Tama na ang usapan. Bilisan natin. Kailangan pa nating makipagkita kay Ji Chin. Lolo, papuntahan mo na siya agad. Kalokohan. Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabing siya'y immortal. Pero saan ang tanda ng pagka-immortal niya? Tumahimik ka. Si Ji Chin ay tunay na immortal. Paano mo nagawang magchismis tungkol sa kanya sa likod niya? Mas mukhang bata pa sa akin si Chin Feng. Kahit nagsimula siyang magsanay mula sa sinapupunan, hindi maaaring maging immortal. Tama si Bichen. Anong immortal ang meron sa mundong ito? Talagang nalinlang ang matandang amo na maniwala sa isang batang hamak. Mukhang ang pamilya Chen ay niloloko lang ngayon. Kung kumalat ito, masisira ang reputasyon ng pamilya Chen. May mga kamag-anak pa ba si Chin Feng sa Jiangcheng? May tiyahin si Ji Chin, inanyayahan na sila ng amo, baka nasa Manor na sila ngayon. Hanapin niyo sila at dalhin dito. Dito na yon siguro. Tara na, bilisan nyo, pasok na tayo. Hanapin sila at dalhin dito. Bakit hindi pa natin nakikita si Ji Chin? Opo, miss. Aayusin ko agad ang magpapahanap. Hanapin sina Jiang Junde at ang kanyang pamilya. Hoy, siya ano ang gusto niya sa atin? Siya si Jiang Junde. Oo. May tao ba? Tepon sila sa akin. Hindi. Hinto, ikaw si Jiang Junde. Dalhin niyo sila. Hindi. Ano ba ang nangyayari? Ano ang nangyari? Alam mo ba ang ginagawa mo? Kung malaman ito ng aking amo, malaman niya tapos na ang aming pamilyang Chen. Lolo, bakit hindi mo ako paniwalaan? Ang Chin Feng na iyon ay tiyak na isang impostor.
Ako pa nga ay nag-aayos ng pagkakataon para sa iyo na magsilbi bilang katulong para sa aking amo. Ngayon huli na ang lahat para doon. Kung siya nga ay isang diwata sa loob ng 3 araw, magpapakumbaba ako sa kanya ng nakaluhod at may hawak na pamalo. Maglilingkod ako sa kanya mula noon, magtatrabaho ng parang baka o kabayo para alagaan siya. Ngunit kung hindi siya, kahit kailangan kong maghukay ng 3 talampakan sa lupa, hahanapin ko siya. Ang dangal ng aming pamilyang Chen ay hindi dapat mawala dahil sa kanya. Mula nang magsimulang magduda si Shishi sa amo sa mismong sandaling iyon, ang landas ng aking pamilyang Chen patungo sa tarangkahan ng immortalidad ay naputol na. Ngayon sa bakawamat ko na lang ay maghintay. Maghintay hanggang sa dumating ang amo sa loob ng 3 araw saka ako magpapakumbaba sa kanya ng nakaluhod at may hawak na pamalo. Ito ang pamilya ng tiyan ni Chinfeng. Magkakamag-anak, magkakapareho. Ang mga bladders ng loob nila. Ang Chinfeng na iyon ay maaring pinag-udyukan nga nila. Nagtutulungan para linlangin ang pamilyang Chen. Talagang naghahanap sila ng kamatayan. Si Chinfeng ay si Ji. Chin niloloko ang pamilyang Chen na kapalagayang lokohin ang pamilyang Chen wala na tayo. Papatayin tayo dahil sa... Ang lugar na ito ay sagana sa espiritual na enerhiya. Perpekto para sa pag-iisa. Tatlong araw ang lumipas. Pwede na akong maghanap ng aking guro. Kaya ikaw ang tiyo ni Chinfeng? Binibining Chen Chen, si Chinfeng. Anak siya ng kapatid ng asawa ko. Probinsyano lang siya. Maga namatay ang kanyang ina. Wala siyang mapuntahan. Inampun ko siya dahil sa awa. Hindi talaga kami close. Ibig sabihin hindi Diyos si Chinfeng? Paano siya magiging Diyos? Probinsyanong gago lang siya. Probinsyanong gago na. Isa talaga siyang impostor. Ang kapal ng mukha. Lolo, naniniwala ka na sa akin ngayon, di ba? Imposter lang talaga si Chinfeng. Tama. Naku po. Mandaraya pala siya. Mukhang hindi sinabi ng master ko sa kanila ang tunay niyang pagkatao. Ginong Chen yung Chinfeng na iyon, taga-probinsya siya. Wala siyang modo sa kadalasan. Hindi namin alam na magiging ganun siya kawalas hiya para mangloko sa inyo. Hindi ganoong klaseng tao si Xiaofeng. Talaga bang hindi ninyo alam? Ang master ko ay isang Diyos. Awa naman. Kami talagang hindi namin alam. Nalagay kami sa alanganin. Hayop lang talaga si Chinfeng. Papatayin niya tayong lahat. Mga gwardya, dalhin ninyo sila. Ipagbigay alam sa lahat, gawin ang lahat para mahanap si Chinfeng. Buhay man o patay. Opo. Teka. Naniniwala ako kay Xiaofeng. Hindi siya impostor. Ginoong Chen, naniniwala ako kay Xiaofeng. Hindi siya manluloko. Dahil sinabi niyang, babalik siya sa loob ng 3 araw, tiyak na babalik siya. Paano kung hindi siya dumating? Kung hindi siya dumating, bilang kanyang tiyahin, ako ang sasagot para sa kanya. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Lola, nababaliw ka na ba? Impostor lang yon. Tiyak na may taguan na siya ngayon. Anong pakialam niya kung mabuhay tayo o mamatay? Ma, anong oras na? Bakit inisip mo pa yung probinsyanong yon? Naniniwala akong si Xiaofeng ay hindi magsisinungaling. Kaya mo bang panagutan yan? Sige, hayaan ninyong makauwi at makapagpahinga sila. Lolo. Shishi, alagaan mo silang mabuti. Shishi, naayos na ba ng maayos sina Zhang Junde at ang 2 pang iba? Sa loob ng 3 araw, hindi sila dapat mapag-initan sa anumang paraan. Lolo, napakabait mo naman. Pansamantala ko lang silang pinagkukulong sa kanilang mga kwarto. Kung hindi sumipot si Chinfeng sa loob ng 3 araw, parurusahan sila kaagad sa harap ng publiko. Sa pagkakataong ito, kailangan nating ibalik ang dangal ng pamilya nating Chen. Nay, kung hindi dumating si Chinfeng sa loob ng 3 araw, mamamatay ba tayong lahat?
Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Anong klaseng mga kamag-anak ang nasa pamilya mo? Ngayon nadamay na tayong lahat. Naniniwala ako kay Xiaofeng. Tiyak na darating siya. Nansheng, hahanapin kita. Hindi sapat, kulang pa rin ang espiritual na enerhiya. Siguro si Shishi ang nag-lock ng pinto. May tao ba dyan? Buksan niyo ang pinto. Ay nako. Magkakaproblema tayo dahil kay Shishi. Po, kung ayaw ninyong maging masama, ako na ang gagawa. Naglakas loob si Chinfeng na lokohin ang aming pamilya, kaya gagamitin ko ang pamilya ng kanyang tiya para pilitin siyang lumabas. Hindi ako naniniwala na manonood lang siya habang pinaparusahan ang pamilya ng kanyang tiya. Ngayon na ang huling araw. Talagang hindi na darating si Chinfeng. Wala na tayong pag-asa. Ayoko nang mamatay. Tita, gusto mo bang maging immortal? Ano? At ang dahilan kung bakit siya pumunta sa akin ay dahil matuturuan ko siyang maging immortal. Maaari ko pang gawin siyang mabuhay magpakailanman. Tita, pwede rin kitang turuan. Xiaofeng, sana hindi ka nagsinungaling sa akin. Mukhang hindi na darating si Chinfeng ngayon, kaya ang kanyang mga kasalanan ay kayo ang magdurusa. Hindi pakiusap, kahabagan niyo kami. Kasalanan lahat iyan ni Chinfeng. Wala kaming kinalaman dyan. Gawin nyo na. Shishi, tumigil ka. Ano pang hinihintay nyo? Ngayon na. Nasaan na ang immortal? Sino siya? Paano siya nakapasok? Sa mundong ito, paano may ganitong kagandang babae? Ang ganda-ganda niya talaga. Diyosa ba siyang nagpakita sa lupa? Ginoo, pambihira ang dalagang ito. Ang pakiramdam na ibinibigay niya sa akin kahit hindi gaanong katulad ni Ji Chin ay hindi rin malayo. Immortal siya rin ay Isang immortal. Marahil ang banal na nilalang na ito ay narito para hanapin si Ji Chin. Sino ka? Sino ka nga ba? Ito ang Chen Manor. Alam mo ba? Wala naman dito ang taong yon. Sino ang pinag-uusapan mo? Nasaan siya? Ako si Chen Qingtian, handang maglingkod, mahal na Diyosa. Lolo, ano ang tawag mo sa kanya? Immortal, hinahanap po ba ninyo ang aking guro? Nagretiro po ang aking guro, 3 araw na ang nakalipas. Wala po siya ngayon dito. Guro mo? Opo, Chinfeng po ang pangalan ng aking guro. Isang immortal po siya. Isang impostor lang siya. Lolo, hanggang ngayon ayaw mo pa ring maniwala? Immortal? Imposter? Hindi po ako nagsisinungaling, Immortal. Immortal po talaga ang aking guro. Kung ikaw ay alagad ng isang immortal, bakit wala kang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao? Hindi ko pa alam kung kaibigan o kalaban ng guro ang babaeng ito. Hindi ko siya pwedeng istorbuhin ng guro. Mas mabuting humanap muna ako ng paraan para mapayapa siya. Mahina ang aking kakayahan at matanda na ako. Kahit turuan ako ng guro, kaunti na lang ang oras ko para matuto. Naging alagad ako ni Guro Chin para lang matupad ang aking tungkulin sa kanya bilang anak, para maglingkod sa kanya ng tulad ng isang baka o kabayo. Kung ikaw ay kanyang alagad, sabihin mo nga sa akin, nasaan ngayon ang iyong guro?
Hindi ko po alam. Ano yun? Anomalya ng langit at lupa. Isa pang anomalya ng langit at lupa. Siguro si Ginoong Chin yon. Amo ko yon. Nag-resonate ang langit at lupa. Sa wakas ay nakita na kita. Immortal. Shit, immortal nga siya. Hindi natin alam kung kaibigan o kalaban siya. Kung maabala natin ang pag-iisa ng amo, tapos na tayo. Si Chin Feng ba talaga ang may gawa ng kaguluhang yun? Posible bang hindi siya nagsisinungaling? Palisin na sina Zhang Junde at ang iba pa. Naglakas loob kaming lokohin ni Chin Feng kung hindi siya magpakita. May dapat managot, hindi natin sila pwedeng paalisin. Hindi pa malinaw kung sino talaga yung taong yon kanina. Kung swertehin tayo, matagal na niyang kilala ang amo, ayos lang yon. Pero kung may galit siya sa amo, wala na ang pamilya nating Chen. Talagang bihasa yung babaeng yun. Pero yung Chin Feng na yun, manloloko lang. Baka nagkamali lang siya ng pinuntahan. Palisin mo na sila, wala silang kinalaman dito. Shishi, huwag kang magpumilit sa mali. Pero Tama na, naniniwala akong babalik talaga ang amo. Dito na lang tayo maghintay ng tahimik sa amo. Palisin mo na sila ngayon. umalis na kayo. Salamat, Binibining Chen. Xiaopeng, ikaw ba yan? Hindi ko inasahan na maubos ang espiritual na enerhiya sa loob ng 100 milya para lang makalampas ng bahagya. Ang susunod ay gabayan din ang aking tiyahin sa landas ng pagpapalakas at pagkatapos ay bigyan ng pagkakataon si Chen Qingtian. Kapag tapos na yon, halos maayos na ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Pagkatapos ng lahat ng ito, dapat kong hanapin ang aking maestro. Muntik na kaming hindi nakabalik. Buti na lang nagsalita si Ji Chen. Kung hindi, tapos na ang buong pamilya natin. Lahat iyon dahil kay Chin Feng. Naglakas loob pa siyang magpanggap na immortal para lokohin ang pamilya Chen. Ang tagal naming nagpakain sa kanya, hindi lang siya nagpasalamat, nagbalik pa siya ng masama sa kabutihan. Tingnan mo ang pamilya mo. Anong klaseng mga kamag-anak ito? Hindi dapat tayo naging mabait noon. Pinayagan kang dalhin siya mula sa probinsya papasok sa ating bahay. Pinakain ko siya at pinatira, pinag-aral, at naglakas loob pa siyang mandaya ng mga tao. Naniniwala ako kay Chin Feng. Hindi siya mandaraya. So, ibig mong sabihin tunay na immortal si Chin Feng. Probinsyano lang siya. Kung hindi ko siya mabuting pinatira, matagal na sana siyang namatay sa gutom. Posible kaya na tunay na immortal si Chin Feng? Hindi siya nagsisinungaling. Noong araw na iyon sa kotse, tinanong niya ako kung gusto kong magsanay para maging immortal. Hindi ko seryosohin noon. Pero ngayon, pag-iisipan ko, baka totoo nga ang sinasabi niya. Imposible. Tita, pagkatapos kong maipasa sa iyo ang pamamaraan ng pagpapalakas, aalis na ako. Aalis na ako sa mundong ito. Mula noon, wala nang pagkakataon para magkita tayo muli. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa kabutihang loob ni Ji Chen, ang pamilya nating tatlo ay magdusa para kay Chin Feng. Sino ang nakakaalam? Baka matagal na tayong namatay doon. Ngayon sinasabi mong si Chin Feng ay isang immortal. Sa tingin ko, nabaliw ka na. Ma, anong klaseng panggagaway ang ibinigay sa'yo ni Chin Feng? Ang tagal na niyang nananatili sa bahay natin. Kung totoong immortal siya, matagal na sana niya tayong isinama para magsanay. Eksakto, kung immortal siya, mananatili pa kaya siyang nangongonsumo sa atin ng matagal? Mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sa kanya. Naalala mo ba ang Sky Garden? Sky Garden? Niloko ni Chin Feng si Gio Chen. Hindi na kailanman itaas ang posisyon ko ni Ji Chen sa hinaharap.
Ang pamilya natin ay maswerte na lang kung mabuhay ng payak mula ngayon. Paano pa natin aasahan ang Celestial Palace Garden? Kasalanan lahat ito ni Chin Feng. Kung hindi dahil sa kanya, nabili na sana natin ang pinakamagandang bahay. At ako ay naging isang binibining mataas ang estado. Ito ay ibinigay ni Chin Feng. Ito ang titulo ng pag-aari para sa Celestial Palace Garden. Ginong, Nasaan si Shishi? umalis ng pabalang ang binibini. Ay, hindi pa niya nasasaksihan ang mga pamamaraan ng aking amo, kaya natural lang na hindi niya nauunawaan ang aking hangarin. Kapag nakita na ako ng aking amo at makita niya ang kanyang mga pamamaraan, maiintindihan niya. Talagang hindi pangkaraniwan si Jikin pero 3 araw ang napagkasunduan natin. Nakalimutan mo na ba yung babaeng kanina? Sana'y ligtas at maayos ang aking amo. Tara na, panahon na para linisin ang lugar na ito at maghanda ng puwang para sa aking amo. Opo, naiintindihan ko, Gino. Ji-Chin, kailangang bumalik kayo. May bakas ng pagpapalakas ng loob. Dito talaga ang lugar. Nasaan siya? Ang aura ng mga pambihirang kayamanan. Isang napakahinang aura. Pareho lang nung nasa kanila. Mukhang kailangan pa rin nating hanapin sila. Ito ba ang dala niya nang umalis siya noong araw na iyon? Bakit ngayon mo lang ito inilabas? Ibinigay niya ito sa akin sa kotse noong araw na iyon. Hindi ko masyadong pinansin. Iniisip ko si Xiaofeng, bata lang siyang 17 o 18 taong gulang. Wala siyang alam tungkol sa hardin ng langit. Peke ito siguro. Alam mong peke. Ano ang punto ng paglabas mo nito ngayon? Hindi ba sa tingin mo, ang ugali ni Ji Chen kay Xiaofeng ay talagang kakaiba? Ang pamilya Chen ang pinakamayamang pamilya sa Daxia. At si Ji Chen ay isang kilalang tao na namayani ng ilang dekada. Anong mga unos ang hindi niya naranasan? Paano siya magiging maluloko ng isang batang 17 o 18 taong gulang? Maluloko? Totoo namang taga-probinsya si Xiaofeng. Pero naisip mo na ba kung paano magkakaroon ng pagkakataon ang isang batang taga-probinsya na makasalamuhan ng isang malaking tao tulad ni Ji Chen? Kaya, sa tingin ko, hindi magsisinungaling si Xiaofeng. Hindi ako naniniwala. Ang pagkakakilala ni Chin Feng kay Ji Chen ay swerte lang talaga. Matanda na si Ji Chen, normal lang na malito siya paminsan-minsan. Hindi ako naniniwalang Diyos si Chin Feng. Sinabi kong magiging katulong ako ng isang Diyos. Ayoko maging katulong ng Chin Feng na yon, ng probinsyanong iyon. Peke siya siguro. Tunay man o hindi malalaman natin sa pagtingin. Zijin Pavilion. Ano naman ang Zijin Pavilion? Doon nakatira si Ji Chen sa Zijin Pavilion. Paano niya ito maibibigay? Peke ito siguro. Bumalik na si Ji Chen. Kailangan kong sabihin agad sa amo. Hoy! Amo! Sandali! Teka! Anong nangyayari? Secretary Jiang. Si Chin. Bumalik na si Ji Chen. Sigurado ka? Bumalik na ang aking amo. Amo, talagang sigurado. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Si Ji Chen. Umuwi na. Magaling. Amo, dapat ba nating hanapin si Ji-Chin ngayon? Bilang kanyang alagad, maghihintay ako rito ng matiyaga para sa aking amo. Siguro dapat muna tayong umalis at bumisita kay Jikin bukas. Hindi ako aalis. Dahil bumalik na ang aking amo, maghihintay ako para sa kanya rito. Sinabi ng aking amo na pupunta siya rito para hanapin ako. At tiyak na darating siya. Paano naman ang binibini?
Si Shishi ano man ang mangyari ay apo ko pa rin. Kapag dumating na ang aking amo, hihingi ako ng tawad sa kanya at tatanggapin ang buong responsibilidad. Iniisip ng lolo kung maglakas loob siyang kunin kang katulong. Isang biyaya yon na pinaghirapan sa maraming buhay. Maligayang pagdating, Master Chin. Ngayon ako si Chen Qingtian, ang pinuno ng pamilyang Chen na istudya maging estudyante ni Master Chin. Chin Feng, buong puso pong nagnanais maging estudyante ninyo ang lolo ko. Ngunit sa handaan para sa pag-aaral, kinuha ninyo ang kayamanan na ginastusan ng buong yaman ng pamilyang Chen. Nangako pa kayo ng 3 araw, ngunit ngayon ay naglaho na kayong parang bula. Tunay nga ba kayong Diyos? Sa paningin ko, isang impostor lang kayo. Kung tunay nga kayong Diyos, at hindi nyo pinabayaan ang lolo ko, hindi pinabayaan ang pamilyang Chen, ako si Chen Shishi, hindi mag-aatubili na maglingkod bilang katulong ninyo. Binibini, bumalik na si Chin Feng. Ulitin mo. Binibini, umuwi na si Chin Feng. Nang malaman ito, nagpa siya ang amo na manatili sa Purple Gold Pavilion ngayong gabi. Sabi ng amo, tiyak na pupuntahan siya ni Chin Feng bukas. Dahil ayaw sumuko ng lolo, sasamahan ko ang lolo at hihintayin ka namin isang huling pagkakataon. Bantayan ng mabuti ang bawat kilos ni Chin Feng. Kung maglakas loob siyang pumunta at makipagkita sa lolo ko, hayaan mo. Ngunit kung maglakas loob siyang tumakas, hulihin siya kaagad. Opo. Chin Feng, imposter ka ba o hindi? Malalaman ko rin. Xiaofeng, ikaw nga, nakauwi ka na. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Nag-alala na ako ng husto. Parang iba si Xiaofeng kumpara sa dati. Tita, hindi ba ninyo gusto ang apartment na ito? Nangangahas ka pang magsinungaling? Sandali lang. Makinig muna tayo sa sasabihin ni Xiaofeng. Isang manloloko lang siya. Kaming mag-anak ay muntik ng mapatay dahil sa kanya. Ano pa bang dapat niyang ipaliwanag? Tita, ano ang nangyari? Nang umalis ka sa apprenticeship banquet noon, sinabi ng binibini ng pamilya Chen na manloloko ka raw, na kinuha mo ang gamit ng pamilya Chen at ayaw ibalik. Huwag mo nang kausapin pa siya. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa kanya. Hindi po. Ako po ang tiya niya. Hindi ko kayang iwanan siya. Wala kaming ganoong kamag-anak na manloloko. Muntik na niyang ipahamak ang buong pamilya natin. Mas mabuti pang wala tayong ganoong kamag-anak. Umalis ka na ngayon din. Ayaw naming makita ka. Xiaofeng, galit lang talaga ngayon ang tiyuhin mo. Nagsasalita lang siya ng walang katuturan. Kapag humupa na ang galit niya, ayos na ang lahat. Huwag po ninyong isipin ng labis. Tia, bumalik ako ngayon para sabihin sa inyo ang isang bagay. Tia, totoo ang bahay na ito. Pwede ninyong puntahan bukas. Kapag naayos ko na ang lahat ng ito, aalis na rin ako. Saan ka pupunta? Napakabata mo pa. Hindi ka pa nga tapos sa pag-aaral. Ikaw? Tia, naalala niyo ba ang sinabi ko noon? Ikaw? Totoo ka talaga. Tama. Hindi ako nagsisinungaling. Oras na para umalis ako. Hindi ako nababagay dito. Ha ha ha. Hindi ka pa raw nagsisinungaling. Ibig mong sabihin, tunay kang Diyos o immortal? Ha 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 ha. Chin Feng, sa tingin ko nababaliw ka na.
Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa amin. Sa mundong ito, walang mga immortal. Chinfeng, natatakot ka ba? Sa huli, kung tayo ay maghihiwalay sa'yo, magiging palaboy ka lang sa kalsada. Ngayon ka lang natakot? Payo ko sa'yo, pumunta ka at humingi ng tawad sa pamilya Chen agad. Ibalik mo ang mga bagay na kinuha mo sa kanila. Isuli mo. Mula ngayon, huwag mo nang sabihing magkamag-anak tayo. Ayaw naming madamay sa mga problema mo. Sabi ko, pagkatapos kong lumabas ng pagkakubli, bibigyan ko siya ng isang malaking oportunidad. Akala mo ba talaga isa kang Diyos? Ito ba ang bahay na ibibigay mo sa amin? Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ito ang Purple Gold Pavilion. Basta gusto ito ni tita. Chinfeng. Alam mo ba kung ano ang Purple Gold Pavilion talaga? Ang Purple Gold Pavilion, iyon ang tinitirahan mismo ni Ginoong Chen. Doon mo dinaya si Ginoong Chen para kunin ka bilang kanyang estudyante. Paano niya maibibigay sa iyo ang sarili niyang tirahan? Chinfeng, hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa amin. Ginoo, malamig ang gabi. Mas mabuti pong pumasok kayo at maghintay sa loob. Hindi ko alam kung kailan darating ang aking guro. Paano kung pumasok ako tapos dumating siya? Hindi ba yon kawalang galang? Pero hindi naman pwedeng nakatayo ka lang dito sa labas at naghihintay. Paano kung hindi dumating si Ginoong Chin? Ikaw, Darating ang aking guro. nakabalik na sa bahay si Ginoong Chin mula sa pagkakubli. Kung naaalala pa niya ang pangako niya sa'yo, dapat narito na siya ngayon. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Hindi makakalimutan ng aking guro. Tiyak na darating siya. Darating siya. Tita, naniniwala ka ba sa akin? Sige nga. Ngayon ilalagay din kita sa landas ng immortalidad. Chinfeng, sa tingin ko nababaliw ka na. Nagsasabi ka pa rin ng kalokohan sa puntong ito. Umalis ka na. Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Sige. Ipakita mo na nga sa amin ang iyong mga pamamaraang pang-immortal. Tita, handa ka na ba? Xiaofeng, ako, Tita, sa pamamagitan ng mga pambihirang kayamanan ni Chen Qingtian, matagal nang lumagpas ang aking pagsasanay. Pumalik ako ngayon upang ipasa sa iyo ang aking kapangyarihan. At pagkatapos ay magbigay ng pagkakataon kay Chen Qingtian. Panahon na para umalis ako. Umalis ka na. Umalis ka na sa bahay ko agad-agad. Ikaw, paano mo? Tita, ipapasa ko na ngayon ang aking kapangyarihan sa iyo. Ito, anong nangyayari? Siya? Bakit hindi ako makagalaw? Gawa ba ito ni Chinfeng? Sino ba talaga siya? Xiaofeng, ano yung nangyari sa kanila? Hindi dapat maantala ang paglilipat ng kapangyarihan. Magiging maayos sila. Tita, handa ka na ba? Xiaofeng, ako. Si Xiaofeng ay tunay na isang immortal. Hindi siya nagsinungaling sa atin. Si Chinfeng ay talagang isang immortal. Si Chinfeng ay tunay na isang immortal. Tita, tutulungan kitang makalampas sa hadlang sa pagitan ng mortal at immortal. Tita, tutulungan kitang sirain ito ngayon din, ang hadlang sa pagitan ng mortal at immortal. Nasaan ako? Tita, ipapasa ko na sa iyo ang mga aral ng immortal.
Si Chin Feng ay isang immortal. Talagang immortal siya. Paano siya maaaring maging immortal? Isa lang siyang probinsyano. Siya si Ji Qin. Nasaan na si Chin Feng ngayon? Binibini, nasa bahay pa rin si Chin Feng ni Jiang Junde. Paano naman ang lolo ko? Ang amo siya. Magsalita ka ng mabilis. Nalaman ng amo na bumalik na si Chin Feng. Naghihintay siya sa pasukan ng tahanan ng mga Chen. Sabi niya, maghihintay siya hanggang sa pumunta si Chin Feng para hanapin siya. Ang lolo ko ay naghihintay kay Chin Feng? Binibini, nakatayo ang amo sa pasukan buong gabi. Impostor siguro yang si Chin Feng. Tumigil ka! Si Pong Chin ay isang tunay na Diyos. Paano ka nangahas na magchismis tungkol sa kanya sa likod niya? Mukhang mas bata pa sa akin iyang si Chin Feng. Kahit na nagsimula siyang magsaka mula sa sinapupunan, hindi posible na siya ay isang Diyos. Lolo, bakit mo pinagkakatiwalaan ng labis si Chin Feng? Malinaw na isa siyang impostor. Hindi ako naniniwala na may mga Diyos sa mundong ito. At tiyak na hindi ako naniniwala na pupunta talaga si Chin Feng para hanapin ang lolo ko. Tita, mula ngayon ikaw rin ay isang magsasaka. Pagkatapos kong gawin ang isang huling bagay, oras na para umalis ako. Tita, naipasa ko na sa iyo ang mga sining ng immortalidad. Panahon na para umalis ako. Xiaofeng, nasaan ka na? Xiaofeng! Xiaofeng! Nasaan si Chin Feng? Paano siya biglang nawala? Si Chin Feng ay isang immortal. Immortal nga talaga siya. Sinabi ni Xiaofeng na inilipat niya ang kanyang kapangyarihan sa akin. Posible kaya ako rin ay naging immortal na? Nanay, paano naging itim ang buhok mo? Ikaw, naging mas bata ka. Paano natin hinayaan na umalis si Chin Feng? Siya immortal nga talaga siya. Kung sana ay alam kong immortal siya, dapat sana ay hiniling ko sa kanya na turuan ako ng mga sining ng immortalidad. Wala ba talaga siyang konsensya? Ang tagal ko na siyang tinutulungan at inaalagaan. Tapos bigla na lang siyang umalis nang walang paalam. Kahit ano pa ang mangyari, dapat lang nagawin niya kaming buong pamilya na mga immortal. Hanapin natin siya. Tara, hanapin natin siya. Sabi niya, pupunta raw siya para hanapin si Mr. Chen. Tama. Hindi natin pwedeng hayaan na umalis siya ng ganito. Ang tagal natin siyang pinalaki. Dapat ibahagi rin niya sa atin ang kanyang kapangyarihan. Dati kang mortal. Ngayon ay nalampasan mo na ang hadlang sa pagitan ng mortal at immortal. Nasaan na ang taong yon? Lahat ng nangyari kanina hindi pala panaginip. Totoo nga, hindi na ako mortal. Hindi rin yata simpleng tao ang babaeng ito. Simulat sa pool, hinahanap niya si Chin Feng. Marahil kaaway ni Chin Feng ito. Dahil ayaw turuan ni Chin Feng ako ng mga teknik ng immortal, huwag niyo na akong sisihin kung ibubunyag ko kung nasaan siya. Nasaan siya? Hindi ko alam. Mahal na immortal. Alam ko kung nasaan siya. Itong walang kamatayang ginang, hindi namin alam kung saan siya napunta. Bakit ba pinag-iintindi mo pa ang walang utang na loob na yan? Para saan pa? Ang tagal namin siyang pinalaki. Kahit aso ang pinalaki ko. Igigiwang pa sa akin ang buntot niya. Pero siya, umalis nang walang paalam. Eksakto. Marami siyang kinuhang bagay mula sa pamilyang Jiang natin. At wala siyang iniwan sa atin. Wala namang utang sa atin si Xiaofeng. Hindi pwede. Kalokohan. Muntik na kaming mamatay dahil sa kanya. Hindi ba dapat man lang siyang magbayad sa atin? Kagalang-galang na ginang. Pumunta si Chin Feng sa pamilya Chen.
Ginang. Kung may galit ka sa kanya, sa bahay ng mga Chen mo siya hanapin. Dahil immortal si Qin Feng, totoo siguro ang titulo ng lupa na ito. Tara na, pupunta rin kami sa bahay ng mga Chen. Ginoo, umuwi na po kayo. Malapit nang mag-umaga. Hindi, maghihintay ako rito para sa aking amo. Ginoo, bakit hindi nyo maintindihan? Hindi pa rin dumarating si Ji Chin hanggang ngayon. Baka hindi na siya pupunta. Darating ang aking amo. Ginoo, umuwi na po kayo. Hindi. Dito mismo ako ba maghihintay? Miss, nawawala si Chin Feng. Saan siya pumunta? Hindi namin alam. Nakita lang namin yung babaeng iyon noong nakaraan na lumalabas sa bahay ni Jiang Junde. Tapos si Jiang Junde at ang pamilya niyang 3 ay nagmadaling umalis din sa bahay. Kung gayon, puntahan ninyo ang bahay niya. Naghanap na kami roon. Walang laman ang bahay. Nawawala si Chin Feng. Bantayan ninyo ng mabuti ang pamilya ni Jiang Junde. Opo. Chin Feng, tinatakasan mo ba kami kasama ng pamilya ng tiyahin mo? Gaano pa katagal bago tayo makarating? Kalahating oras. Bilisan ninyo. Opo. Iniisip ko kung kailan kaya darating si Ji Chin dito. Jiang, nawawala si Ji Chin. Ano? Hindi ba't buong araw ninyo siya binabantayan? Talagang nawawala si Ji Chin. Narito rin ang binibini. Kami ay hindi makahanap ng anumang bakas ni Ji Chin. Aking Panginoon, ano naman ang tungkol sa pamilya ng aking tiyahin? Mukhang sila ay patungo sa tahanan ng mga Chen. Ano? Pupunta sila rito? Ginoo, anong ginagawa ninyo? Malapit na pong dumating ang aking guro. Ano? Estudyante, narito na ang inyong guro. Nagpapakumbaba ang inyong estudyante sa inyo, Shino. Nagpupugay kami sa inyo, Ginong Chin. Tumayo ka, pinaghintay kita, estudyante ko. Hindi naman po. Ang inyong estudyante ay laging nariyan para sa inyo, naghihintay sa inyo. Naabot ko na ang isang bagong antas ng kapangyarihan. Humanap ka ng isang tahimik na lugar at ipapasa ko sa iyo ang mga teknik ng immortalidad ngayon. Ibinibigay ko sa iyo ang biyayang ito. Sabi ng Gino, ipapasa niya sa akin ang mga teknik ng immortalidad. Magiging immortal na rin ako. Mula ngayon, ang aking pamilyang Chen ay magiging isang immortal na sekta ng Great Xia. Dadalhin ko na kayo sa lihim na silid, Gino. Bantayan mong mabuti ang labas. Walang dapat pumasok. Wala po kayong dapat ipag-alala, Ginoo. Bibigyan ko ito ng mahigpit na bantay. Ginoo, may lihim na silid sa likod ng aming lupain ng pamilyang Chen. Tanging ang pinuno ng pamilyang Chen ang nakakaalam ng lokasyon nito. Dadalhin ko na kayo doon ngayon. Sundan ninyo ako. Tay, bilisan mo ang takbo. Eksakto. Ngayon ano man ang mangyari, dapat niyang bayaran tayo sa mga taong pinalaki natin siya. Kung nakita ko lang sana ang diwata nun, nakiusap na sana ako para maging katulong niya. Tama. Sa tingin ko mas maganda ang diwatang yon kaysa kay Qin Feng. Bukod pa riyan, nagbigay pa tayo sa kanya ng impormasyon tungkol kay Qin Feng. Baka sakali na gantimpalaan pa tayo ng diwatang yon. Ang landas ng pagiging immortal ay hindi kasing misteryoso ng iniisip mo. Ang pagiging immortal ay hindi nangangahulugang mas mataas ka na sa iba. Sa halip, ang pagpapa-immortal ay pakikipagtagisan sa langit at lupa para sa mga oportunidad, punong-puno ng panganib at sakuna sa bawat pagkakataon. Chen Qingtian, sigurado ka ba dito? Maari kitang bigyan ng 100 taong buhay, pagkalooban ng mga paraan para palakasin ang iyong katawan at lakas, at tiyaking ang iyong pamilyang Chen ay mamumuhay ng payapa at ligtas ng walang patid na lahi. Guro, desidido na ako. Turuan mo ako magpaka-immortal. Ako si Chen Qingtian ay matanda na at mahina. Lahat ng makamundong bagay sa mundo ay naranasan ko na.
Wala nang natitira para panghawakan. Pero hindi ko maiwasang bachelor sa aking apo, si Chen Shishi. Si Chen Shishi ay may mataas na mukha. Marahil ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay lalampas pa sa iyo. Guro, plano mo siyang kunin bilang katulong? Iyon ay tunay na isang biyaya na hindi niya makakamit sa ilang buhay. Sa pagitan niya at sa akin, walang tadhana ng guro at estudyante. Gayunpaman, ang kanyang oportunidad ay nasa unahan. Ang aking apo ay may sariling tadhana mula sa langit. Makikita ba kita sa pagkakataong ito? Sa mundong ito, bukod sa akin, ikaw na lang yata ang natitirang immortal. Meron palang may potensyal na binhi doon. Kung papayagan ng tadhana, hindi ako mag-aatubili na kumuha rin ng isang disipulo. Nahanap na ba si Chinfeng? Binibini, pumunta lang si Chinfeng sa bahay ng mga Chen. Pumasok siya kasama ng amo. Nangangahas pa talaga siyang pumunta. Bantayan mo siyang mabuti. Kung maglakas loob siyang tumakas, arestuhin mo agad. Opo. Chinfeng, nangangahas ka pang humarap sa akin. Tingnan natin kung ano ba talaga ang pinanghahawakan mo. Paano naging siya? Disipulo, pangalagaan mo ang iyong tunay na puso, manatiling malinaw ang isip. Puno ng chi ang iyong dantian, dumadaloy ng magkasabay ang governor at conception vessels. Iwasan ang mga banta, salayin ang mga panganib, sundin ang mga meridian sa pagdaloy. Umiikot sa celestial circuit, walang hadlang, katawan ay nasa harmonya. Bumalik ang chi sa dantian, natapos na ang pag-cultivate, malinaw na ang paraan. Puno ng enerhiya ang dantian, magkasabay na dumadaloy ang governing at conception vessels. Umaalagang laban sa mga banta at nagsasala ng mga panganib. Umiikot sa kahabaan ng mga meridians, kumukumpleto sa makalangit na siklo. Malayang daloy, katawan ay nasa ganap na pagkakasundo. Bumabalik ang enerhiya sa dantian. Nabisado na ang pamamaraan, malinaw na ang paraan. Hinihiram ang pagkakaisa ng langit at lupa, nagbabago mula mortal tungo sa immortal. Ang dakilang landas ay nalalapit na sa pagkakaganap. Nagpapakita ng kakaibang pangyayari ang langit at lupa. Si Ginong Chin kaya ito, inililipat ang kanyang kapangyarihan sa amo? Nababaliw na siya. Ang pagbasag sa hadlang sa pagitan ng immortal at mortal noon ay isang bagay. Pero ngayon, nangahas pa siyang agawin ang pagkakataon mula sa langit at lupa mismo. Upang muling itayo ang isang immortal na katawan para sa isang karaniwang mortal. Maliban na lang kung hindi siya galing sa mundong ito. Maliban na lang kung ang kanyang pagpapayabong ay matagal nang umabot sa langit at tumagos sa lupa. Kailangan ko siyang makilala. Marahil siya lamang ang makakatulong sa akin na mabuwag ang aking larangan at mas maagang makapasok sa maalamat na daigdig ng mga immortal. Anong nangyayari? Miss, tingnan mo sa harap. Doon ang direksyon ng Chen Manor. Bilisan mo ang takbo. Umuwi na tayo agad. Opo. Si Chinfeng kaya? Hindi imposible. Paano siya naging ganito kalakas? Doon ang direksyon ng Chen Manor. Si Chinfeng ba o ang fairy? Hindi pwedeng si Chinfeng. Siguro galing sa ferry. Si Xiaofeng, nararamdaman ko. Pareho ang pakiramdam ng ilipat ni Xiaofeng ang kanyang kapangyarihan sa akin. Mas malakas pa ngang napakaraming beses. Ang ganda ng pakiramdam ko ngayon. Ang galing, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kaganda. Salamat po, Master, sa inyong patnubay. Disipulo, magsikap ka sa pagsasanay at huwag kang magpabaya. Opo! Kalihem, Jeng. Maghanap ka agad ng mga sangang matinik. Magpapakumbaba ako sa aking guro sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga tinik. Bilis! Guro, mas bata na po kayo ngayon. Oo, mas bata na nga ako. Ibinigay sa akin ng aking guro ang kanyang kapangyarihan.
Mula ngayon, makakapag-practice na rin ako ng mga teknik ng immortal. Matagal mo na akong sinundan. Sa hinaharap, matutulungan na rin kita. Huwag kang tumayo dyan. Naghihintay pa rin ang guro sa labas. Bilisan mo at maghanap ka ng mga sangang matinik para sa akin. Guro, yamang ibinigay na ni Ginoong Chin sa inyo ang mga teknik ng immortal. Ibig sabihin, wala siyang sama ng loob sa inyo. Bakit pa kayo kailangang... Kanina nakiusap ako sa guro. Sana'y patawarin niya si Shishi. Kahit hindi nagalit ang guro, sinabi niyang may sariling tadhana ng immortal si Shishi. Ipinapakita nito na may sariling plano na ang guro. Ang aming pamilya Chen, kaunting yaman lang ang naambag, pero nakakuha tayo ng pagkakataon para sa 2 henerasyon. Huwag kalimutan ang pinanggalingan. Sa huling piging ng pag-aaral, paulit-ulit na. Nagchismis si Shishi tungkol sa guro sa kanyang likuran. Ako ang mananagot para kay Shishi. Bilisan mo at maghanap ka ng mga sangang matinik. Magpapakumbaba ako sa guro sa pamamagitan ng pagpapasan ng mga tinik. Ito ang pagkilos ng pamilya Chen. Opo. Bilisan mo. Malinaw kong nakalkula na narito mismo sa harap ko ang guro. Pero bakit hindi ko madama kahit anong bakas ng presensya ng guro? Guro, ang iyong alagad ay nais magmakaawa para sa aking apo. Sa huling salo-salo ng pag-aalay, pagkatapos mong umalis, ang aking apo ay wala pa sa katinuan at nagkamaling ituring kang isang manloloko. Ako ang handang tumanggap ng parusa para sa kanya, hinihiling lamang sa guro na huwag itong ipagagalit kay Shishi. Tumayo ka. Kung talagang sinisisi ko siya, paano makakatulong ang pagtanggap mo ng parusa sa anumang paraan? Guro, kung gayon ako ang magpapasya para kay Shishi. Mula ngayon, hayaan siyang maglingkod sa iyo, maghain ng tsaa at tubig bilang isang katulong. Hindi ako sang-ayon. Binibini, huwag kang biglang papasok, Binibini. Ginoong Chin, guro, hindi ko mapigilan ng Binibini. Lolo, ano ba ang ginagawa mo? Lolo, paano naging itim lahat ng buhok mo? Lolo, paano naging itim lahat ng buhok mo? Paano ka naging napakabata? Bilisan mo, magbigay galang ka. Lolo, si Chin Feng ay talagang naglakas loob na bumalik. Dapat nating... Bilisan mo, yumuko ka sa Gino. Binibini. Ang dahilan kung bakit naging napakabata ang amo ay dahil kay Ji Chin. Si Ji Chin ay isang tunay na immortal. Paano ka pwedeng maging isang immortal? Bilisan mo, humingi ka ng tawad sa Gino. Kaya magmakaawa ka sa Ginoo na kunin kanyang katulong. Hindi, ayokong maging katulong niya. Shishi, ang makapaglingkod sa isang immortal bilang katulong, ay isang biyayang inyong pinaghirapan sa maraming buhay. Kung hindi dahil sa immortal na pamamaraan na ibinigay ng Ginoo, paano ako magiging bata ulit? Paano ka naging napakatanga? Wala kaming kapalaran. Shishi, napakalaking oportunidad ang nawala sa iyo. Ang pangit tayong nakita ko kanina. Si Chin Feng nga talaga. Bo, naalala mo ba yung babaeng yun? Guro, may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Pag alis mo noon, may isang Diyosa ang naghahanap sa iyo. Diyosa? Alam mo ba kung ano itsura niya? Hindi ko alam kung paano i-describe. Parang hindi karaniwang babae yung Diyosang yon. Siguro immortal din siya tulad mo, Guro. Hindi karaniwang babae. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Sinabi ko sa kanya na magre-retiro ka. Tapos, kumulog sa langit, pagkatapos bigla na lang siya umalis. Siguro, yung kababalaghan sa langit nung nagpa-practice ako ang nakakuha ng atensyon niya. Pero yung Diyos ang sinasabi niya, guro ko kaya talaga yon. So, kilala mo talaga yung Diyosang yon, Guro? Kung nandito ka na, bakit hindi mo ipakita ang sarili mo? Siya na ba ang hinahanap ko? Ang lakas niya ay talagang higit sa akin. Pero bakit? Parang familiar ito. Kasamang Chin. Nagkita na ba tayo dati? Ano ang ibig mong sabihin nito? Guro, nagkita na naman tayo. Ang ganda ng babae. Guro pala siya ng amo ko. Malakas na ang amo ko. Kung ganoon, isa sigurong Diyosa ang babaeng ito.
Isang immortal si Ji Chin para maging guro ng isang immortal ang babaeng ito. Malamang ay isang sinaunang nilalang na nabuhay nang hindi mo malaman kung gaano katagal. Guro pala ni Chinfeng ang babaeng ito. Pero parang hindi siya kilala ni Chinfeng. Kasamahan, nagbibiro ka. Hindi tayo magkakilala. Paano ako magiging guro mo? Hindi ako nagbibiro. Dati, isa lang akong mortal. Kung hindi dahil sa guru ko. Paano ako makakapasok sa landas ng immortalidad? Parang hindi nagsisinungaling ang taong ito. Pero ilang daang taon na akong nagkulong sa sarili kong mundo. At hindi ko naaalala na may ganitong estudyante, kasamahan. Mali ang pagkakakilala mo sa akin. Mas malakas ka kaysa sa akin. Ikaw dapat ang pinakamalakas na tao sa mundong ito. Paano ako magiging guro mo? Ang totoo, ang amo ko, pinakamalakas na tao sa mundong ito. Naniniwala ka ba sa nakaraan at kasalukuyang buhay? Hinahanap kita dahil may hihilingin ako. Dahil hindi mo ako tinatanggap, aalis na ako. Bakit mo ako tinutukso sa iyong mga salita? Hindi kita tinutukso sa aking mga salita. Sa mundong ito, wala talagang bagay na tinatawag na nakaraang buhay o kasalukuyang buhay. Kahit natahakin natin ang landas ng immortalidad, tayo ay nabubuhay lamang ng mas matagal ng kaunti. Kung walang pagbabagong dangal na makakamit, tayo ay hindi maiiwasang mawala sa pagdaan ng panahon. Sa pagkamatay, ang isa ay nagkakalat na parang usok at nawawala. Wala talagang bagay na tinatawag na reinkarnasyon. Guro, lahat ng aking mga immortal na sining ay ipinasa mo sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo na lang. Kagalang-galang na kapwa manggagawa, huwag kang... Paano mo nalaman ang aking immortal na pamamaraan? Ito ang aking lihim na hindi dapat ipasa. Saan mo ito ninakaw? Hindi ko ito ninakaw. Ikaw ang nagturo nito sa akin unti-unti. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon, Guro? Kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari mong ikonekta ang iyong isip sa akin. Maintindihan mo agad. Ang liwanag. Guro, mga alaala ito mula sa nakaraang buhay ko. Maiintindihan mo kapag nakita mo na. Anak, may mga bagay ka pa bang iniisip dito sa mundo? 500 taon. Patay na ang mga tao. Wala nang problema. Sige, umalis ka na. Tuklasin mo ang mundo ng pagpapayabong ng sarili. Guro, naniniwala ka na ba ngayon sa nakaraang buhay at reinkarnasyon? Tapos anong nangyari? Paano naman pagkatapos nating pumunta sa Immortal Realm? Pagkaraan sa mundo ng pag-cultivate, pagkatapos ng 1,000 taon, ako ay naging sovereign ng Southern Cosmos. At ikaw naman ay naging isang tunay na makapangyarihang pinuno. Paano ka nakabalik? Bakit ka muling isinilang? Sa pagkakaalam ko, pagkatapos lamang ng kamatayan, ikaw namatay. Lahat sila. Lahat ay namatay. Noong taong iyon, sumiklab ang digmaan ng 10,000 mundo. Lahat sa mundo ng pag-cultivate ay lumaban sa kaaway ng buong tapang, hanggang sa halos lahat ay patay o sugatan. Ako rin ay nabuwal sa labanang iyon. Hindi ko lang inaasahan na magkakaroon ng pagkakataong gawin muli ang lahat. Guro, sa nakaraang buhay ko, kung hindi dahil sa iyo na dumating sa tamang oras upang iligtas ako, namatay na sana ako sa pagkahulog mula sa bundok tayo noon pa. Ngayon sa pagkakataong muling isinilang, ang aking pag-cultivate ay halos umabot na sa rurok ng aking nakaraang buhay. Kung tayo ay babalik sa mundo ng pag-cultivate ngayon, tiyak na mag-iiba ang kahihinatnan. Mabuti. Sandali lang po, Guro. Guro, aalis na ba kayo ngayon? Kung aalis kayo,
Isama ninyo po ang inyong estudyante. Hayaan ninyong paglingkuran kayo ng inyong estudyante ng tapat, magtatrabaho ng tulad ng baka o kabayo. Lolo, kung aalis ka, ano ang gagawin ko? Mukhang may kaugnayan sa akin. Ang batang ito. Guro, mahina ang pundasyon ko. Kahit ibigay mo ang iyong kasanayan, matanda na ako, baka hindi na ako makakatulong sa inyo ng husto. Pakiusap, guro, tanggapin ninyo ang aking apo. Hindi ko hinihiling na turuan mo siya ng kasanayan. Basta't hayaan mo lang siyang manatili sa tabi mo, maghain ng tsaa at tubig bilang isang alila. Ito ang magiging paraan ng pamilya Chen upang magpakita ng paggalang. Anong ginagawa mo dyan? Chinfeng, ilipat mo ang iyong enerhiya kay Lolo para siya'y bumata. Sa pamumuno ni Lolo sa pamilya Chen, ang aming pamilya ay lalago pa ng 100 taon. Napakalaking pabor na hindi kayang bayaran ng lolo ko. Bilang anak ng pamilya Chen, dapat kong ibahagi ang pasanin ni Lolo. Ginoong Chin, ako si Chen Shishi ay handang maging alila ninyo. Hindi mo kailangang maging alila niya. Nakikita kong may pambihirang likas na talino ka at may connection ka sa akin. Mula ngayon, sumunod ka sa akin at maging estudyante ko. Wala siyang connection sa akin. Yung sa immortal na ito ay guro ng aking maestro. Gusto pa niyang kunin si Shishi bilang estudyante, edi si Shishi ay magiging kapantay na ng aking maestro. Ano ayaw mo? Gusto ko po, Guro, tanggapin po ninyo ang pagpugay ng inyong estudyante. Guro, binigyan mo lang ako ng isang junior sister. Para sa mga nagpa-practice ng immortalidad, bakit ang daming patakaran? Estudyante, Narito po. tapos na ang mga bagay-bagay dito. Oras na para umalis ako. Naipasa ko na sa iyo ang mga sining immortal. Huwag mong pabayaan ang mga ito. Susundin ng iyong estudyante ang iyong mga aral. May isa pang bagaga. Pagkatapos kong umalis, maaari mo bang alagaan ang aking tiyahin? Guro, huwag kayong mag-alala, tatandaan ng iyong estudyante. Guro, tara na. Mula ngayon habang nagpa-practice ka ng immortalidad sa akin, huwag ka nang magpakatali sa mga bagay sa mundo. Lolo, aalis na po ang iyong apo, ingatan mo po ang iyong sarili. Sisimula ngayon, makinig ka ng mabuti sa iyong guro at sa diwata. Lolo, ingatan mo po ang iyong sarili. Guro, umalis na po ang Binibini at si Jikin. Mabuti ito. Mabuti. Mabuti nga. Mula ngayon, magiging immortal na rin si Shishi. Nagdadala ng karangalan sa aming pamilyang Chen. Bilisan mo. Magmadali ka, pumasok ka at hanapin si Chinfeng. Tama, hindi na natin siya dapat pabayaang makatakas muli. Xiaofeng, umalis ka na ba? Ingatan mo ang iyong sarili mula ngayon. Sa Ancestral Hall, maglagay ng mga larawan ng guro at ng diwata. Magtayo ng mga tableta ng kahabaan ng buhay para sa kanilang dalawa. Itranama ito sa unang pahina ng talaan ng pamilya. Nabawaran na ng pamilyang Chen ay dapat unang gumalang sa guro at sa diwata at saka maraming mga ninuno. Naitala ko na po. At saka maglaan ng hiwalay na pahina para kay Shishi sa talaan ng pamilya. Sulat mo lang. Ang anak na babae ng pamilya Chen, si Chen Shishi, ay naging estudyante ng isang immortal at umalis na nakasakay sa mga ulap. Nagdala ng karangalan sa mga ninuno. Hindi dapat makalimutan ng mga inapo ng pamilya Chen. Opo. Huwag kalimutan ang mga tagubilin ng guro bago umalis. Mula noong ngayon, ang tiyang aking guro ay ang aking dakilang guro. Simula ngayon, siya ang pandangal na ninuno ng pamilya Chen. Kapag nakita siya ng mga miyembro ng pamilya Chen, dapat silang magbigay galang bilang mga nakababata. Paano naman si Jiang Junde at ang kanyang anak na si Jiang Yumo? Bagamat hindi sinabi ng guro, pero nag-imbestiga kami dati. Daraga espada, base sa kanilang pag-uugali sa seremonya ng pag-aaral, hindi sila karapat-dapat maging kamag-anak ng guro
ni hindi sila karapat-dapat sa ating pag-aalaga. Ituring silang ordinaryong tao kapag nakita ninyo. Opo. Chin Feng. Chin Feng. Walang utang na loob, lumabas ka rito. Ang tagal kitang pinalaki. At ganyan ka lang aalis. Walang puso. Chin Feng. Chinfeng, lumabas ka agad. Napag-isipan ko na. Ako na ang magiging katulong mo mula ngayon. Maglilingkod sa iyo ng tsaa at tubig. Chinfeng. Anong kinakalampag ninyo rito? Giginong Chen. Hinahanap namin ang pamangkin ko, si Chin Feng. Tumahimik ka. Anong karapatan mong tawagin sa pangalan ang aking guro? May tao ba dyan palayasin ang dalawang ito? Tandaan ninyo sila, ipagbawal na silang muling tumapak sa angkan ng Chen. At ang tiyan ng aking guro ay ituturing na ninuno ng aming angkan mula ngayon. Ipagkalat agad ang balita. Opo. Huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Ang pamangkin ko ay isang immortal. Bitawan ninyo ako. May titulo kami ng Purple Gold Pavilion. Ingat po, guro. Guro, Hindi ko inaasahang taglay mo ang ganyang likas na talino. Sa loob lamang ng 30 taon, naabot mo na ang pagsasanay na inabot sa akin ng isang siglo sa nakaraang buhay. Siyempre naman, ako naman ang iyong pinagpipitagang estudyante. Chinfeng. Naalala ko ang pintuan ng langit ay hindi dapat magbukas sa loob ng 50 taon. Guro, iyon ay dahil kulang ang pagsasanay natin sa nakaraang buhay. Ngunit sa kasalukuyang antas ng ating pagsasanay, hindi na natin kailangang maghintay pa na magbukas ang pintuan. Bukas. Guro, tara na.